Magandang gabi, Angelo. Pwede mo akong tawaging Carlo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klasing bagay ang nakasama ko sa apartment na yon. Pero sigurado akong hindi iyon normal. Lumipat ako sa isang lumang apartment malapit sa trabaho ko. Murang-mura ang renta kaya agad ko itong kinuha kahit medyo luma na ang building. Tahimik ang lugar at sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pero ilang araw pa lang akong nakatira doon, may napansin na akong kakaiba. Tuwing madaling araw, may naririnig akong mabagal na yapak sa hallway. Hindi siya tulad ng normal na lakad ng tao. Mabagal siya, mabigat, at parang paulit-ulit lang sa parehong lugar. Noong una hindi ko na lang pinansin. Akala ko may kapitbahay lang na galing trabaho or night shift. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya pumapasok sa kahit anong unit. Parang naglalakad lang siya sa hallway paikot-ikot. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang pamilyar na tunog. Tok, tok, tok. Hindi yapak, katok sa pader. 3 beses lang. Akala ko kapitbahay ko sa kabilang unit. Baka naiingayan sa electric fan ko or sa TV. Kaya kumatok ako pabalik sa pader. 3 beses din. Biglang tumahimik. Akala ko tapos na. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May narinig ulit akong katok. Hindi na sa pader. Sa pintuan ko na. Mahina lang. 3 beses ulit. Tok, tok, tok. Kinabahan ako pero tumayo pa rin ako para tingnan kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, wala akong nakitang tao. Tahimik ang hallway. Mahina lang ang ilaw sa dulo at walang ibang tao sa paligid. Pero may napansin akong kakaiba sa sahig. May bakas ng paa na parang galing sa putik. Ang mas nakakatakot, ang bakas ng paa ay papunta sa pintuan ko. Walang bakas palabas. Parang may taong tumayo sa harap ng pintuan ko. Tapos biglang nawala. Kinabukasan tinanong ko ang landlord kung may nakatira ba sa unit sa kabilang pader. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Sabi niya, matagal nang bakante ang unit na yon. Noong sinabi niya yon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kasi kung walang nakatira doon, sino ang kumakatok sa pader gabi-gabi? Hindi ako mapalagay, kaya isang gabi nagdesisyon akong maglagay ng cellphone sa maliit na butas ng pinto para mag-record sa hallway habang natutulog ako. Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga ang naglalakad doon. Kinabukasan pinanood ko ang video. Sa unang ilang oras, wala. Tahimik lang ang hallway. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, may nakita akong gumalaw sa dulo ng video. May isang lalaking naka-uniforme ng guard na naglalakad sa hallway. Mabagal. Halos hindi gumagalaw ang katawan niya habang naglalakad. Nakayuko ang ulo niya, kaya hindi ko makita ang muka. Paikot-ikot lang siya sa hallway, parang nagbabantay. Habang pinapanood ko iyon, kinilabutan ako dahil eksaktong iyon ang tunog ng yapak na naririnig ko gabi-gabi. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumigil ang lalaki. Nasa harap na siya ng pintuan ko. Dahan-dahan siyang tumingala sa kamera at doon ko nakita ang mukha niya. Parang wala siyang mata. Madilim lang ang parte kung nasaan dapat ang mga mata niya. Parang 2 itim na butas. At habang nakatingin siya sa camera, unti-unti siyang ngumiti. Halos mahulog ang cellphone ko sa takot. Pero habang pinapanood ko ang video, may narinig akong tunog. Hindi sa recording, sa totoong buhay. Tok, tok, tok. 3 katok sa pintuan ko. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Pero may narinig akong mahinang boses sa labas ng pinto. Mahina, parang paos. Binuksan mo na ang pinto kagabi. Huminto ang boses ng ilang segundo. Pagkatapos, narinig ko ulit. Ngayon, ako naman ang papasok. Doon na ako tuluyang natakot. Kinabukasan, agad akong nag-impake ng mga gamit ko
at umalis sa apartment. Hindi ko na kinuha ang deposit ko. Ayoko nang bumalik doon kahit kailan. Habang palabas ako ng building, may nakita akong lumang larawan sa lobby. Larawan ng dating security guard ng apartment. Sa ilalim ng picture, may nakasulat ang pangalan niya at ang mga tao ng buhay niya. Namatay daw siya habang nagbabantay sa hallway ng building. Ilang taon na ang nakalipas. Mag-isa, sa madaling araw, sa parehong floor kung saan ako nakatira. Hanggang ngayon, hindi ko na pinapanood ang video na yon. Pero minsan kapag nagigising ako ng madaling araw, parang naririnig ko ulit ang tunog ng mabagal na hakbang. At minsan, parang may naririnig akong 3 katok sa pinto. Tok, tok, tok. At sa tuwing naririnig ko iyon, naaalala ko ang sinabi ng boses na yon sa labas ng pinto. Ngayon, ako naman ang papasok. At hanggang ngayon, Angelo, hindi pa rin ako sigurado kung talagang nakaalis ba ako sa kanya.